Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Peds Ignacio at ito ang kwento kung paano ko sinumulan ng aking RTI business. Panoorin niyo po. Ito nga pala yung dati kong kulungan. Gawa siya sa kahoy. At kung mapapansin niyo talagang sirang-sira na. Kaya pinalitan ko na siya ng bakal. Inumpisahan ko na siyang baklasin. Pero hindi ko muna tinanggal yung bubong para naman may silong ako habang naghuhukay ako ng mga butas para dun sa mga poste. Kung mapapansin nyo rito, tinubig na agad yung ilalim nung ginagawang ko. Dito kasi sa amin, madalas bumabaha at saka mataas ang high tide dito kaya kailangan nakaangat yung kulungan. Ito, kung mapapansin nyo, grabe yung tubig. Hanggang dito sa labas, umabot na yung tubig. At nung nawala na nga yung tubig, naghalo na rin kami ng semento. Katuwang ko pala rito ang kuya ko, tinutulungan niya ako. Isa sa mga tumulong sa akin para mabuo ko itong pangarap kong kulungan ng manok. At dito, binuhos na namin yung mga semento para magkaroon na rin ng tibay yung mga madre ng poste. Nung matapos kami magsemento, giniba na rin namin yung bubong para naman maitayo namin yung mga poste. Ito nga pala si Paring Batot. Kasama ko siya rito, isa rin siya sa mga tumutulong sa akin dito sa paggawa nitong pangarap ko na kulungan. Giniba na namin yung bubong, tinayo na namin yung poste. At habang nagbabaklas, nagbibiro pa nga si Paring Batot. Nakakatulong na rin yan para maibsan yung pagod namin. At ito, kung mapapansin nyo, meron na siyang flooring. Dumating na din yung mga bakal na in-order ko. Saka yung mga steel matting. At dito naman sa part na to, kasama ko naman dito sila Paring Joven at si Paring Pok. Sila yung nagwe-welding. Katuwa sila rito sa paggawa ng kulungan. Kaya salamat talaga sa mga kumpare ko kasi natulungan nila ako. At habang gumagawa nga kami, hindi ko inaasahan na may bisita akong darating. Tutulungan pala nila ako, pero hindi para gumawa ng kulungan. At ito na nga ang nangyari. May ginagawa ka? Wala. May gagawa si Papa o nagtitig. Ginagawa ka? Ako nagtatanong lang. Parang ka nagagalit sa agad, ka ba? Baka mag-chat puno na naman kayo. Pumunta kayo dito. At hindi nga nagkamali ang bunso ko. Talaga nga namang nagkaroon ng shot puno dahil sa pagpunta ng mga kaibigan ko. At dito nga, naibsan yung mga pagod namin, pawis namin. Pero kahit umiinom kami, hindi paling yung gawa ng mga kampare ko kasi magagaling talaga na welder yung mga yan. At yung isa naman dyan, magaling na tanggero yan. Kaya naman talagang shot puno. Dito nga, kung mapapansin nyo, may nakaabang na platform para sa kaulungan ng kalapati ng kapatid ko. Doon sa taas namin siya ilalagay. Yun ang purpose ng platform na yun. At sinadya ko talaga na palagyan yun para sa kulungan ng kalapati ng kapatid ko. Dito kung makikita nyo, nakalagay na rin yung mga mating. Okay na, nakalatag na sila. Bubong na lang yung kulang. Sayang lang at hindi ko na-videoan yung paglakabit ng bubong. Ito na nga, may bubong na siya. At dito, katuwang ko naman si John Paul, pamangking ko. Galing pa yan ng Caloocan, pumunta pa rito sa Bulacan para lang tumulong sa akin. Ito, ginagawa namin dito yung battery cage na ng mga RTL. Unti-unti namin silang binibiyak at dito, ayan, makikita nyo, buo na yung RTL cage natin. Yung mga battery cage natin, pinipinturahan ko na rin para siguradong matibay. Pagkatapos ko mapinturahan lahat, binalutan ko naman ng lona. Una ko nilagyan yung flooring, tapos yung paikot, at naglagay na rin kami ng mga drinker. Dito nga kung makikita nyo, isa-isa namin kinakabit yung mga drinker. Kasama ko si Paring Aldrin dyan, si Paring Batot. Ito nga palang mga drinker na to, in-order ko lang din to sa Lazada. Nakita ko lang din to, saka mura lang din. At ang gamit ko nga pala dito na bala ng barena ay 10mm. Ayan, tapos nilagyan ko lang siya ng kalang sa taas para siguradong mahigpit. At ayun, natapos na nga akong magkabit ng mga drinker, pati yung mga water system natin, yung mga tangke ng tubig, doon ko nilagay sa taas. At ito, pababa rito, dire-diretso dyan. Naglagay rin pala ako ng mga gripo sa dulo para meron na tayong drain. At ito na yung itsura ng kulungan natin. At ayun, bago nga dumating yung mga manok, kinabit na rin natin yung kulungan ng kalapati ni Kuya sa taas para hindi na rin mabulabog yung mga manok pag nandito na. At ito, yung time na to, gabi na, nagte-testing pa kami ng tubig. Sinigurado namin na walang leak. Kasama ko dyan yung asawa ko, saka yung anak kong panganay. And then, kinabukasan, dumating na yung mga alaga nating RTL.
Ito na sila. Kung mapapansin nyo, malilit pa yung palong. 16 weeks pa lang sila. Nakuha natin. At pagdating nga nila, nagpahinga lang sila ng mga 2 oras bago ko sila binigyan ng tubig para makarelax muna sila bago uminom. At pagkatapos noon, after 2 hours ulit, saka ko naman sila binigyan ng pagkain para hindi sila mabilaukan pag kumain sila. At yan, kung makikita nyo yung itsura ng mga manok natin, talagang masigla sila, magaganda yung mga mukha nila, mapupula yung mukha, yung mga palong na talagang patubo na. At malalakas silang kumain. At ang bilang nga pala nitong mga RTL natin ay 131 heads. At ito na yung itsura ng kabuuan ng kulungan. Kung mapapansin nyo, may kulungan ng kalapati sa taas. Nasa gilid ang daan yan. At nakaangat siya upang hindi abutin ng baha. Ayun na nga, hanggang dito lang muna tayo. Sa ngayon, 17 weeks pa lang yung alaga natin. Hopefully, sa susunod na linggo makapulot na tayo ng unang itlog. Abangan natin yung kwento kung paano nga ba natin ito mapagtatagumpayan itong RTL business. Sana subaybayan niyo yung kwento na to. Salamat!